Nangyari ito nang ang isang buntis na pauwi galing sa check-up ay biglang hinarang ng grupo ng mga pulis. Naramdaman niyo na ba na kahit gaano kalakas ang inyong pagsigaw, walang gustong makinig, tila ba ang kawalang katarungan ay naging karaniwang tanawin na at hinihiling sa atin na tanggapin na lang ito ng tahimik. Akala nila ay yuyuko siya. Pero ang hinarap nila ay isang taong handang isugal ang lahat para sa kanyang dignidad. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang maliit na kalsada sa Bekasi. Nang ang isang batang ina at isang babaeng sundalo ay nagpasyang sabihing, tama na ang pananahimik. Hindi ito tungkol sa ranggo, hindi tungkol sa uniforme, ito ay tungkol sa karaniwang mamamayan na piniling lumaban ng busalan ang batas at dayain ang katotohanan. Nakasaksi ka na ba ng kawalang katarungan pero hindi naglakas loob na magsalita? Kung sa tingin mo ay karapat-dapat pakinggan si Nisa Reyes, pindutin ang numero 1. Kung iba ang opinyon mo, pindutin ang 0. Lahat ng boses ay mailugar. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, ibahagi ito para makarating ang mga ganitong kwento sa mga taong matagal nang piniling manahimik. Ang katapangan ay isinisilang hindi mula sa lakas, kundi mula sa sugat na masyado ng matagal na tinatago ng mag-isa. Tanghaling tapat noon, ang langit sa Governor's Drive ay tila nagliliyab. Nakabitin ang araw ng walang awa. Ibinubuhos ang init sa aspalto hanggang sa tumalbog ang silaw sa mata. Sa likod ng itim na manibela, huminga ng malalim si Second Lieutenant Maya Santos. Ang isang kamay ay matatag na nakahawak sa manibela. Ang isa naman ay paminsan-minsang humahaplos sa kanyang malaking tiyan. Nasa ika-7 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Ang bawat kilometro ay parang pabigat ng pabigat. Kakalabas lang ni Maya sa Cavite Medical Center. Pagkatapos ng routine check-up sa araw na iyon, pinili niyang magmaneho mag-isa. Kahit na nag-alok ang kanyang asawang si Captain Arga Reyes na ihatid siya. Pero hindi si Maya ang tipo na mahilig umasa, lalo na sa pang-araw-araw na gawain. Bilang aktibong sundalo ng DE, sanay na siyang humarap sa mas matinding laban kaysa sa trapiko sa tanghaling tapat. Ang radyo ay nagpapatugtog ng SFI love song ng mahina. Natalo ng ugong ng aircon at ingay ng kalsada, inayos ni Maya ang rear view mirror. Mula sa malayo, nakita niya ang asul na tolda na nakatayo sa gilid ng kalsada. Napapagitnaan ng ilang otoridad na nakauniporme ng kulay abo na may board na nakasulat na checkpoint. Nanigas ang kanyang puso, nabasa ng kanyang instinto ang kakaibang kilos. Ang opisyal na checkpoint ay karaniwang may kasamang iba't ibang elemento, malinaw na palatandaan at traffic enforcer. Sa pagkakataong ito, mayroon lang 2 patrol motorcycle na nakaparada ng basta-basta at isang sibilyang sasakyan na walang government plate. Ilang motorista ang mukhang balisa ng pahintuin. May pasukong iniabot ang dokumento. Mayroon ding nagbubulungan na parang nakikipagnegosasyon. Isang opisyal pa nga ang nakitang may isinuksok sa bulsa. Palapit ng palapit ang sasakyan ni Maya sa linyang hintuan. Isang pulis na malaki ang katawan ang humakbang palapit. Ang name-plate niya ay may nakasulat na Fikri Cruz. Matalim ang kanyang tingin. Sinusuri mula ulo hanggang paa. Yumuko siya ng kaunti para tignan ang tiyan ni Maya. Pero sa halip na simpatya ang lumabas, mapanghamak na tingin ang ipinakita tila sinusuri ang biktimang madaling utuin. Magandang tanghali, ma'am. Patingin ng lisensya at rehistro, sabi niya sa malamig na tono na walang ngiti. Iniabot ni Maya ang lisensya at AC. Nang walang maraming salita, ayaw na niyang pahabain ang interaksyon. Sinuri ito ni Fikri sa kakalahating ngumisi. Alam niyo ba, ma'am, kanina nung lumiko kayo, hindi kayo nag-signal light. Violation yun. Lumingon ng dahan-dahan si Maya. Sigurado po akong nag-signal ako kanina. Inilapit ni Fikri ang mukha sa bintana. Ang hininga niya ay ramdam sa mainit na hangin ang tanghaling iyon. Pero ako ang nag-evaluate eh. Ma'am, kung gusto niyong matapos agad, wag na kayong mag-abala pumunta sa korte. Panggasolina na lang. Sumulyap ang mata niya sa dashboard naghahanap ng butas. Sa loob ng puso ni Maya, nanginginig ang galit. Masyado na siyang madalas makarinig ng reklamo ng mga mamamayan tungkol sa kotong na nagbabalak kayong checkpoint. Pero ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ito mismo bilang ordinaryong mamamayan na may matigas ngunit magalang na tono. Sumagot siya, hindi ako sanay na ayusin ang mga bagay ng ganoon. Nanigas ang mukha ni Fikri.
Nakikipag-usap ako ng maayos, wag mong pahirapan ang sarili mo. Gumalaw ang malaking kamay para diinan ang gilid ng pinto ng kotse. Tapos ang isa pang kamay ay sinubukang hawakan ang pulsuhan ni Maya na nakahawak pa rin sa manibela, marahas na galaw. Puno ng kapangyarihan. Agad na hinila ni Maya ang kanyang kamay. Nagbago ang kanyang tingin, hindi na tingin ng sibilyan na sumusuko, kundi tingin ng sundalo na ang teritoryo ay kakatapos lang labagin. Alisin niyo ang kamay niyo sa pinto ko, malamig niyang sabi. Nagsimulang bumusina ang mga motorista sa likod. Isang binata sa katabing karinderya ang nagtaas ng kanyang cellphone. Nere-record niya. Bumigat ang hangin ng tanghaling iyon, ngunit hindi umatras si Fikri. Buntis na nga ang tapang pa. Ano ka, sundalo, sabi niya ng maihalong pang-aasar. Sapat na iyon. Pinaikot ni Maya ang pulsuhan ni Fikri. Simpleng teknik na bunga ng ilang taong pagsasanay sa unit. Agad na bumitaw ang hawak ni Fikri. Tapos sa isang reflex na galaw, hinampas ng palad niya ang dibdib ng lalaki. Umatras si Fikri ng 2 hakbang. Napanganga ang mga tao. Sundalo ang ginang na iyon. Sigaw ng isang nanay. Binuksan ni Maya ang pinto ng kotse. Tumayo ng tuwid. Ang kanyang light blue dress ay nilipad ng mainit na hangin. Inilabas niya ang maliit na wallet mula sa bag, itinaas ang AE card na kulay dark green. Ako si Second Lieutenant Maya Santos, aktibong sundalo ng DIHI, at hindi ako mananahimik kung ang mga otoridad ay nangingikil sa taumbayan, kasama na ako. Sumabog ang hiyawan, lumipat ang mga kamera ng cellphone mula kay Fikri papunta kay Maya. Namutla ang mukha ni Fikri, tumulo ang pawis ng masagana sa ilalim ng tolda. Nagkatinginan ang 2 kasamang pulis. Alam nilang hindi ito opisyal na checkpoint. At ngayon lahat ay nakarecord. Sa loob ng wala pang 1 oras, kumalat ang 2 minutong video na iyon sa WhatsApp group tapos kumalat sa Twitter at Instagram. Ang hashtag na buntis laban sa Kotong at Maya ay agad na nagtrending. Gabing iyon sa staff house. Nakaupo si Maya sa sala habang hawak ang tasa ng salabat na lumalamig na. Nakaupo si Captain Arga Reyes sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Ang ginawa mo kanina ay hindi lang para sa sarili mo, para iyon sa maraming tao, sabi niya. Tipid na umiti si Maya. Gusto ko lang ipanganak ang anak natin sa bansang mas makatarungan. Tumunog ang cellphone niya, numero mula sa headquarters. Isang commander ng military police ang direktang kumausap. Kalmado ang boses pero matigas. Ethiw, Maya, ipinaabot namin ang aming pagpapahalaga sa ginawa niyo kaninang tanghali. Pero kailangan niyong malaman, ang kasong ito ay aakyat sa mas mataas na antas. Ang tono ng pananalita ay maihalong tensyon na hindi pwedeng baliwalain. Mula nang mag-viral ang video ni Maya na lumalaban sa tiwaling opisyal, kumilos ang publiko. Libu-libong komento ang bumaha sa mga post sa social media mula sa mga may bahay hanggang sa mga law student, lahat ay iisa ang isinisigaw. Tama na ang paglalaro ng mga otoridad sa batas sa kalsada. Biglang naging abala ang opisina ng Manila Police District. Ang pangalang Fikri Cruz ay lumitaw bilang simbolo ng pagkabigo sa etika. Hapong iyon. Nang ang araw ay papunta na sa kanluran, dinala ng hangin ang amoy ng alikabok mula sa interseksyon ng Silyungsi. Isang biglaang press conference ang isinagawa. Hindi namin kinukonsinte ang mga gawaing sumisira sa magandang pangalan ng institusyon, wika ng tagapagsalita ng pulisya sa patag na tono. Katabi ang 2 opisyal ng pulisya sa projector screen. Ang maikling video ng insidente ni Maya ay ipinalabas ng walang tunog, walang depensa, walang pagtanggi. Idineklara si Fikri na iniimbestigahan ng Internal Affairs at pansamantalang sinuspinde, pero hindi kontento ang publiko. Gusto nila ng higit pa sa parusang administratibo. Gusto nilang buwagin ang sistema. Samantala, sa staff house na ngayon ay naging sentro ng hindi opisyal na atensyon mula sa mga kapitbahay at reporter. Pinili ni Maya Santos na huwag magsalita ng marami. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Ang karinderya sa tapat ng bahay ay biglang napuno ng mga bagong customer. Ang iba ay mga reporter na nagkukunwaring nagkakape habang naghihintay ng spontaneous comment. Ikinandado ni Maya ang gate, ayaw lumabas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na lalong tumitindi.
Nagsimula siyang magbasa ng daan-daang mensahe mula sa kapwa babae, may bahay, kahit dating guro sa elementarya. Proud ako sa inyo, sa wakas may naglakas loob, sulat ng isang sender. Ngunit ang isang mensaheng pinakaumantig sa puso niya ay galing sa isang babaeng nagngangalang Laras. Dati naging biktima rin ako ng ganyang checkpoint, pero wala akong lakas na gaya nyo, ma'am. Ngayon pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Natahimik si Maya ng matagal. Napagtanto niya. Ang video na iyon ay hindi na kanya. Naging boses na ito ng sama-samang kawalang kasiyahan. Sa ika-4 na araw matapos mag-viral, dumating ang reporter ng National News para humiling ng interview. Magalang na tumanggi si Maya. Hindi siya celebrity at ayaw niyang maging entertainment ang kwento niya. Ngunit ng gabing iyon gumawa siya ng mahalagang desisyon. Sumulat ng open letter. Ipinadala niya ang sulat sa email ng editor ng ilang malalaking media outlet at inupload sa kanyang social media account. Hindi ako bayani. Ako ay ordinaryong babae lang na nakaramdam na hindi tama na tratuhin ng ganoon sa pampublikong daan. Hindi ko nilalabanan ang pulisya. Nilalabanan ko ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Naniniwala akong marami pa ring mabubuting opisyal at ayaw kong madungisan sila ng ilang tiwali. Sa loob ng isang gabi, ang sulat ay naibahagi ng mahigit 70,000 beses. Kinabukasan, nagtrending ang sulat ni Maya. Samantala, nagsimulang makatanggap ng pressure si Captain Arga mula sa loob ng kanyang unit. Kinukwestiyon ng ilang nakatataas ang inasal ni Maya. Ngunit nanindigan si Arga. Kung ang katapangan ng asawa ko ay nakakaapekto sa reputasyon ng institusyon, siguro kailangan nating suriin ulit ang kahulugan ng karangalan, wika niya sa isang closed forum na palihim na na-record at nag-viral din. Sa kabilang banda ng lungsod, may nagmamasid sa lahat ng ito na may malamig na mukha sa likod ng screen ng laptop. Ang figurang iyon ay si Det. Cole. Aditya Garcia, ang dating boss ni Maya na ngayon ay nakatalaga sa Interagency Coordination Line. Tinitigan niya ang screen habang bumubuntong hininga ng malalim. Ang babaeng iyan ay hindi ordinaryong sundalo, Gemma. At ngayon nakuha na niya ang atensyon ng masyadong maraming panig. Bulong niya. Sa screen lumabas ang mukha ni Nisa Reyes. Sundalo mula sa ibang unit na kasalukuyang sumasailalim sa investigation training. Kinlik ni Aditya ang special file na may pamagat na T Potential Operation Support at nilagyan ng asterisk ang pangalan ni Nisa. Samantala, sa headquarters ng military police, kakatapos lang ni Colonel Surya Flores sa briefing nang pumasok ang kanyang assistant. Dala ang intel report. Ang kaso ni Maya ay nagbunyag ng pattern ng illegal na checkpoint na katulad sa ilang ibang lokasyon. Kailangan natin ng mata sa field, sabi ni Surya. Pero hindi karaniwang mata. Kailangan natin ng sundalo na kayang magpanggap bilang sibilyan at alam ang pakiramdam ng perahan. Hindi pa nababanggit ang pangalan niya, pero ang takbo ng kwento ay nagsisimula ng lumipat kay Nisa Reyes, ang sundalong magiging mahalagang bahagi ng susunod na kabanata. Ngunit sa ngayon, ang atensyon ng publiko ay nakatuon pa rin kay Maya Santos na palihim na naghahanda ng susunod na hakbang. Sa gitna ng tahimik na gabi, nakaupo si Maya sa beranda ng kanyang bahay, nakatingin sa langit ng Cavite na malabo dahil sa ilaw ng lungsod. Gumagalaw ng dahan-dahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan, iniunat niya ang kamay, hinaplos ng banayad. Anak, ipapanganak ka sa bansang hindi na nagpapalampas ng kawalang katarungan. O bay! Nag-vibrate ulit ang cellphone niya, sa pagkakataong ito hindi galing sa media, hindi galing sa headquarters, kundi galing sa hindi kilalang numero. Nang buksan, isang pangungusap lang ang nakasulat. Ma'am, sa tingin niyo ba nanalo na kayo? Sa isa sa mga abalang kalsada sa Bekasi. Ang ugong ng mga motor ay sumasabay sa tawag ng tanghaling tapat na dasal mula sa malapit na moske. Isang asul na tolda ng checkpoint ang nakatayo sa gilid ng daan. Halos kapareho nung nag-viral ilang araw na ang nakalipas. Ang kaibahan, mas alerto na ngayon ang publiko. Ang ilang motorista ay nagsisimula pang ang kumuha ng litrato mula sa malayo bago lumapit. Sa likod ng manibela ng pulang metallic sedan. Isang dalagang nakasuot ng long-sleeved shirt na camouflage pattern at itim na palda ang tumabi sa utos ng opisyal. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan ng kalmado, iniabot ang ECC at lisensya ng walang sinasabing salita.
Ang pangalan niya ay Sergeant Second Class Nisa Reyes. Ngayong araw, hindi siya sundalo, kahit paano hindi sa mata ng publiko. Siya ay nasa misyon na magpanggap bilang sibilyan, nagmamasid sa pattern ng illegal na checkpoint na nagiging perwisyo nitong mga nakaraan. Matapos mag-viral ang video ni dalawa Adideti, Aya Santos at magdulot ng iskandalo, nagdesisyon ang command na magpadala ng taong kayang makalusot. Dahil sa karanasan sa Internal Investigation Unit, si Nisa ang naging perpektong pagpipilian. Ang batang pulis na nagpahinto sa kanya, si Isarian Santos, ay naningkit ang mata. Wow, mukhang iba ang isisid nito miss. Sabi niya habang pinaglalaruan ang daliri sa ibabaw ng body ng kotse. Anong gusto mo, kuya? Patag na tanong ni Nisa. Pag-usapan natin sa outpost para hindi komplikado, sagot ni Rian habang nakangisi. Hindi agad sumagot si Nisa, ibinaba niya ang sunglasses, tumitig ng diretsyo kay Rian. Matalim ang kanyang tingin parang commando knife. Pero nanatili siyang tahimik, gustong makita kung hanggang saan ang tapang nila. Lalong lumapit si Rian. O kung ayaw ni Miss, maghanap tayo ng lugar. Hindi masarap mag-usap sa gilid ng daan ng ganito. Mula sa likod ng tolda. Isang pulis na mas matanda at mataba ang tumawa ng mahina habang nagsisindi ng sigarilyo. Mukhang kumpiyansa sila gaya ng dati. Pero sa susunod na segundo nagbago ang lahat. Binuksan ni Nisa ang pinto ng kotse, tumayo ng tuwid. Sa isang mabilis na galaw. Pinilipit niya ang pulsuhan ni Rian na kakahawak lang sa pinto. Napasigaw ng mahina si Rian. Reflex na lumapit ang pulis na naninigarilyo. Pero 2 hakbang pa lang bago tamaan ang panga niya ng suntok ni Nisa, sumuray-suray ang katawan niya at bumangga sa motorsiklo ng isang residente. Nagkumpulan ang mga tao, nag-record ang mga cellphone mula sa iba't ibang direksyon. Inilabas ni Nisa ang maliit na leather wallet mula sa bag, binuksan ang tupi, itinaas ang e-card. Ako si Sergeant Second Class Nisa Reyes, aktibong miyembro ng D. At kayong lahat ay saksi sa pangingikil sa isang mamamayan. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Naghiyawan ang mga residente. Isang driver ng motorsiklo ang sumigaw, ang galing mo, ma'am. Ang live video ng isang estudyante sa karinderya sa tapat ay umabot sa libu-libong viewers. Simple lang ang caption. Ang magandang babaeng ito ay sundalo pala. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang tunog ng sirena ng pulis na papalapit. Mula sa patrol car lumabas si Major Andra Reyes. Opisyal na kilalang istrikto at madalas makita sa mga katulad na checkpoint. Nagbago ang mukha niya nang makita ang 2 tauhan niyang nakahandusay. Anong nangyayari dito, bulyaw niya. Nanatiling kalmado si Nisa. Pinerahan ako ng mga tauhan mo at sigurado akong ang checkpoint na ito ay hindi nakatala sa opisyal na agenda. Gagawa ako ng opisyal na report at hinihiling ko na sumama ka sa investigasyon dahil ang report ng taong bayan ay tumuturo sa pangalan mo. Huwag kang mambibintang. Pero hindi na nahimik si Nisa. Pinindot niya ang record button sa cellphone. Pinatugtog ang boses ni Rian simula sa umpisa ng usapan, ebidensyang hindi maitatanggi. Mula sa likuran, 2 tauhan ng military police na may camouflage uniform na tatak ng special batch ng AFI ang humakbang sa harap. Ang isa sa kanila, si Captain Bayu, ay nagsabi ng malakas, natanggap namin ang coordinates ng lokasyon bago ang insidente. Si Sergeant Nisa ay nagtatrabaho ayon sa instruksyon ng Joint Operation. Halizat! Biglang namutla ang mukha ni Major Andra Reyes. Hulihin silang lahat. Ang utos ni Captain Bayu ay matigas na tugon sa instruksyon ni Nisa Reyes na binigkas ng hindi tinataasan ang boses. Agad na pinusasan ang 3 sa lugar na iyon. Naghiyawan ang mga residente, may ilang sumipol, ang iba ay itinaas ang cellphone ng mas mataas para i-record nang dalhin ang mga salarin sa tactical vehicle. Hapong iyon. Ang mga kalsada ng Bekasi ay hindi na lang basta lugar ng checkpoint, kundi naging entablado ng pagbabago. Gabing iyon, nakaupo si Nisa sa kanyang staff house. Walang tigil sa pagtunog ang kanyang cellphone. Ang video ng pangyayari kaninang tanghali ay kumalat na sa halos lahat ng social media platform. Nagsulputan ang mga bagong hashtag. Nisabong Karazya. Ngunit sa likod ng atensyon na iyon, hindi nakangiti si Nisa.
Sa screen ng laptop niya lumabas ang isang pangalan na higit na mas mabigat kaysa sa lahat ng hinarap niya ngayong araw. Call. Aditya Garcia. Tandang-tanda niya ang lalaking iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na umangat sa ranggo ng mas mabilis noon. Kilalang disiplinado at anti-corruption. Pero ang huling ulat ay nagsasabing may kahina-hinalang transaksyon, kaugnay ng permit ng checkpoint na tumuturo sa istruktura sa itaas ni Andra. Bumuntong hininga ng malalim si Nisa. Kung totoo ito, ibig sabihin ang kinakaharap nila ay hindi lang mga tiwaling opisyal sa field. Tumunog ulit ang telepono, lihim na numero. Ang mabigat na boses sa kabilang linya ay nagsabing, Nisa, pumunta ka sa headquarters bukas. Mas malaki na ito kaysa sa inaakala mo. Kailangan nating pasukin mo ito ng mas malalim. Ang umaga sa Maynila ay tulad ng dati, siksikan. Maingay, nagmamadali. Pero sa ikatlong palapag ng Joint Operations Headquarters, ang briefing room ay higit na mas tahimik kaysa sa kalsada sa labas. Sa harap ng projector screen, nakatayo si Sergeant Second Class Nisa Reyes na ang kamay ay nasa likod habang nakikinig kay Colonel Surya Flores na nagpapaliwanag ng data sa boses na mabigat, ngunit matatag mula sa resulta ng investigasyon nitong nakaraang 2 linggo. Wika ni Surya. Natuklasan natin na ang network ng iligal na checkpoint na ito ay hindi lang kagagawa ng ilang tiwali. May proteksyon at daloy ng pondo na umaabot hanggang sa matataas na opisyal. Sa screen lumabas ang satellite photo ng ilang peking checkpoint sa Bekasi, Tangerang. Hanggang Purwakarta, lahat ay may katulad na pattern. Kahit ang schedule ng checkpoint nila ay tugma sa transaksyon sa mga hindi opisyal na account na kinokontrol ng isang taong may inisyal na igig. Nagtala si Nisa. Alam na niya ang pangalan na susunod na lalabas. Binanggit ito ni Surya ng may patlang, Lieutenant Colonel Aditya Garcia, ang dating mentor mo. At malaki ang posibilidad na siya ang nasa loob ng sistemang ito. Tumahimik ang kwarto. Lumunok si Nisa. Payagan niyo akong makapasok. Kilala ko siya ng husto. Kung makakalapit ako, baka makakuha ako ng direktang ebidensya. Tumango si Surya saka iniabot ang selyadong folder. Itatalaga ka bilang Logistics Coordinator para sa Regional Order Operation sa Tagaytay direkta sa ilalim ng utos ni Call. Aditya. Hindi gagamitin ang tunay mong pangalan at hindi ka pwedeng mabigo. 2 araw ang lumipas, dumating si Nisa sa Regional Command Headquarters ng Tagaytay. Sa harap niya nakatayo si Aditya, tulad pa rin ng dati. Maayos, magalang, karismatiko. Walang kahit kaunting bakas ng paghihinala sa mukha niya. Sinalubong niya si Nisa na ngayon ay gumagamit ng pangalang Intan Perez, nang may mainit na ngiti. Welcome sa team namin, Intan. Sana maging komportable ka sa pagtatrabaho under pressure, sabi niya habang nakikipagkamay. Salamat po, sir. Handa na po ako. Maikling sagot ni Nisa sa loob ng ilang araw. Nagmamasid siya, nagtatala kung sino-sino ang lumalabas-masok sa kwarto ni Aditya. Ang tono ng boses ng call. Kapag tumatanggap ng partikular na tawag hanggang sa pagkuha ng litrato ng maliit na note na nakasabit sa likod ng pinto ng bakal na kabinet. Lahat ay mukhang maayos, sobrang ayos at iyon mismo ang kahina-hinala hanggang sa isang gabi. Habang nag-o-overtime si Nisa ng mag-isa sa admin room, narinig niyang bumukas ang main door ng nagmamadali. Mabibigat na hakbang at boses ng lalaki ang umalingaw sa pasilyo. Sinabi ko na sa'yong huwag mag-transfer galing sa account na iyon. Ang sigaw na iyon ay malinaw na kay Aditya. Mabilis na pinatay ni Nisa ang ilaw, isinara ang laptop at sumiksik sa photocopying room. Mula sa siwang ng pinto siya sumilip. Nakatayo si Aditya sa gitna ng kwarto. Nagsasalita sa telepono. Habang ang isang tao sa tabi niya ay inihagis ang folder na may lamang dokumento. Kapag nagsalita pa si Maya Santos, tapos tayo. At ngayon lumitaw pa si Sergeant Nisa. Sino ang nag-recruit sa kanya? Ang boses na iyon ay nagpapigil ng hininga ni Nisa. Alam niyang sa oras na iyon ay natukoy na siya. Kinabukasan ng umaga, nagbago ang lahat. Mukhang mas malamig si Aditya. Ang tingin niya ay tumutusok. Nagsimula siyang magbigay ng trabaho para hatiin ang team at abalahin si Nisa sa gawaing administratibo sa labas ng field. Pero hindi sumuko si Nisa. Alam niyang paubos na ang oras niya.
Sa dapit hapon na madilaw sa itaas ng bubong ng headquarters. Nakaupo si Nisa ng mag-isa habang binubuksan ang cellphone na naglalaman ng recording kagabi. Hindi pa niya ito nakokopya. Namatay ang screen ng cellphone, biglang nag-drop ang battery. Gayong kakatapos lang i-charge. Nang akmang babalik na siya sa loob, isang security officer na nakasibilyan ang lumapit. "Ma'am, may bisita po naghihintay sa labas ng back gate." "Sino?" hinalang tanong ni Nisa. Dating kaibigan daw, Maya ang pangalan. Napatayo agad si Nisa, pero puno ng tanong ang isip niya. Hindi kailanman sinabihan si dalawa Didti, Maya Santos tungkol sa pagbabalak kayong ito. Mabilis siyang naglakad papunta sa back gate. Ngunit, mula sa malayo, nakita niya ang figura ng babaeng nakatayong mag-isa sa ilalim ng matandang puno ng akasya. Balot ng manipis na belo ang katawan, tago ang mukha. Maya, tawag ni Nisa. Hindi sumagot ang figura. Bumagal ang lakad ni Nisa hanggang sa huminto. Inangat ng babae ang mukha, hindi si Maya, kundi ibang tao na may mukhang puno ng sugat at blangkong mata. Mula sa likuran, tunog ng motor majat. Umilaw ng maliwanag ang spotlight. Bago pa lumingon si Nisa, nilamon ng gabi ang headquarters ng Tagaytay tulad ng makapal na hamog na ayaw maglaho. Hinampas ng malamig na hangin ang mukha niya. Nang magising siya, nasa masikip na kwarto siya na may mamasa-masang pader. Nakabitin ang malamlam na ilaw sa kisame ng lumang semento. Nakatali ang kaliwang kamay niya sa bakal na upuan. Nakatape ang bibig. Dahan-dahang tumutulo ang dugo mula sa kanang sentido. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawala ng malay, ang naaalala lang niya ay ang liwanag ng ilaw ng motor, malakas na hampas sa likod, at tunog ng mga hakbang na papalapit bago nagdilim ang lahat. Sa tapat ng TV's camera. Ang boses mula sa maliit na speaker ay sumingit papasok, kalmado, pero may dalang totoong banta. "Welcome back, Nisa Reyes." Boses ni Ed Cole. "Aditya Garcia. Akala mo ba maluloko mo ako? Kailan pa nagpadala ang EC ng sundalo para magpanggap sa mismong ilong ko?" Sinubukan ni Nisa na magsalita pero nakaharang ang tape. "Alam mo ba kung bakit buhay ka pa?" Patuloy ni Aditya. "Dahil nire-respeto ko pa rin ang nakaraan natin. Pero huwag kang magkakamali, alam ko rin ang hangganan. Ngayon, sasama ka sa amin o ililigpit ka." Namatay ang kamera. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Dalawang lalaking malaki ang katawan ang pumasok. Ang isa sa kanila ay may dalang fingerprint scanner. Nilapitan nila si Nisa nang walang sinasabing salita. Ngunit bago pa man siya mahawakan, narinig ang malakas na pagsabog mula sa malayo. Tumunog ng malakas ang alarma. Nawala na kuryente sandali. Umilaw ang emergency light ng pula. Nagpanik ang mga gwardya. Ang isa sa mga gwardya ay nagmura at tumakbo palabas. Ginamit ni Nisa ang pagkakataong iyon kahit nang hihina ang katawan. Sinipa niya ang gamit sa kamay ng natitirang lalaki. Inihampas niya ang ulo sa gilid ng upuan hanggang sa mapunit ang tape, saka kinagat ang plastic tie sa pulsuhan hanggang sa maputol. Narinig ang putok ng baril mula sa labas. Bumukas ulit ang pinto, hindi ng kaaway, kundi ni Captain Arga Reyes, kasama ang 2 miyembro ng military police at isang rescue team. "May 5 minutes lang tayo bago dumating ang backup nila," sabi ni Arga. Matapos ang takbuhan na puno ng panik mula sa lumang bodega sa gilid ng imus, nakarating din si Nisa sa secret military safe house. Puno ng sugat ang mukha niya, pero buo ang loob. Naghihintay na doon si Maya. Nakaupo ng tahimik habang hinihimas ang tiyan niyang lumalaki na. "Nangahas silang galawin ka," mahinang sabi ni Maya. "Ibig sabihin malapit na tayo." Tumango si Nisa. "May voice recording ako ni Aditya, pero kailangan pang i-restore." Sira ang mic. Tinitigan siya ni Maya. "Ngayon alam na natin na ang sistemang ito ay higit na mas marumi kaysa sa iniisip natin." Samantala, sa ibang lugar, nakatayo si Aditya sa harap ng maayos niyang mesa. Walang panik sa mukha niya. Natanggap niya ang report na ni-raid ang bodega at nakatakas si Nisa. Pero tumawa lang siya ng mahina. "Hayaan niyo muna silang maramdamang nanalo sila," sabi niya sa telepono. "Babaguhin natin ang kwento. Babaligtarin natin ang publiko laban sa kanila."
That's sir. Tama nga. Kinabukasan ng umaga, nagsimulang magpalabas ng bagong kwento ang national media. Sinasabi sa mga artikulo na si Maya ay asawa lang ng opisyal, hindi ordinaryong mamamayan. At si Nisa ay armadong intruder. Ilang bayarang media ang nag-akusa sa kanila ng paglabag sa military procedure. Tinawag pa itong maliit na kudeta sa loob ng D. Nagsimulang mahati ang mga netizen. Marami pa ring naniniwala at sumusuporta kina Maya at Nisa, pero marami rin ang nagsisimulang magduda. Maging sa loob ng militar mismo ay nagsisimula ng questionin kung ang ginawa nila ay nakasira sa pangalan ng institusyon. Sa temporary headquarters room, nagdidiskusyon sina Nisa, Maya, at Arga Reyes kasama si Surya Flores. Kailangan natin ng isang pagsabog na hindi kayang busalan, sabi ni Nisa. Video, tanong ni Arga. Hindi lang video, kailangan natin ng direktang testimonya mula sa biktima na minsan ng pinerahan ng sistemang ito. Isang taong may lakas ng loob na magsalita sa harap ng publiko at may matibay na dahilan para paniwalaan. O, tumango si Surya. May isang pangalan tayo. Nanahimik na siya ng maraming taon. Pero kung papayag siyang magsalita, ang epekto ay hindi maitatanggi. Oh! Lumingon si Nisa. Sino? Binuksan ni Surya ang yellow folder at inilabas ang isang litrato. Ang pangalan niya ay Ratna Cruz. Dating piskal, biyuda, at ina ng estudyanteng namatay dahil sa paglaban sa illegal na checkpoint 2 taon na ang nakalilipas. Matagal na tinitigan ni Nisa ang litrato. Pupuntahan natin siya ngayong gabi, sabi ni Maya. Pero mag-ingat, hindi lang isang tao ang kinakalaban natin. Hinahamon natin ang sistema. Isang gabing iyon, sa gitna ng ambon, pumunta sila sa bahay ni Ratna. Walang garantiya na magsasalita ang babae. Pero alam nilang ito ang huling pagkakataon para baligtarin ang sitwasyon. Eksaktong 9:00 ng gabi, huminto ang sasakyan nila sa harap ng maliit na bahay na estilong kolonyal sa lugar ng silang. Nakabukas ng malamlam ang ilaw sa bakuran, gumalaw ng dahan-dahan ang bintana bago bumukas. Isang matandang babae ang lumabas. Pagod ang mukha, ang mga mata ay puno ng kwento na hindi pa nasasabi. Maya, tanong niya. Tumango si Maya. Binuksan ng babae ang pinto ng mas malawak. Pasok kayo. Hinihintay ko na to simula nang mamatay ang anak ko. Simple lang ang bahay ni Ratna. Maliit ang bakuran. Nagsisimula ng kumupas ang pintura ng pader. Pero pagkaupo nila sa sala, bumigat ang pakiramdam sa loob hindi dahil kulob, kundi dahil sa bigat ng kwentong naghihintay na mailabas. Dahan-dahang umupo si Ratna sa harap ni Maya, Nisa at Arga. Mahigpit na hinawakan ng kamay niya ang tasa ng mainit na tsaa na hindi nagagalaw. Kalmado ang mukha. Ngunit ang mga mata niya ay nagtatago ng sugat. Ang anak ko ay hindi rebelde, mahina niyang sabi. Law student siya. Pauwi siya galing sa campus. Pinahinto ang motor niya sa daan. Rat, sabi niya, nagreklamo raw dahil alam niyang iligal yon. Binugbog nila siya. Pinerahan ang pamilya namin. Kinabukasan na kumatos siya at makalipas ang 3 araw namatay siya. O huminto sandali. Nag-report ako sa pulis, sa piskalya, pero walang naglakas loob na humawak. O, sinabi ng isa sa mga piskal, na malaking laro to, kung itutuloy nyo, pwedeng mawala sa inyo ang lahat. Aba, hinawakan ni Maya ang kamay ni Ratna. Pero ngayon, Nay, kung magsasalita po kayo, makikinig ang lahat. Galit na ang taong bayan at babantayan po namin kayo. Dahan-dahang tumango si Ratna. Masyado na akong matagal na nanahimik. Kung ang pananahimik ay makakapagligtas kay Rafi Morales, mananahimik ako habang buhay. Pero wala na siya. Siguro oras na. Kinabukasan, naupo si Ratna sa maliit na studio ng isang independent YouTube channel na pinapatakbo ng mga batang mamamahayag. Ang video interview na may pamagat na boses ng isang ina ay inupload ng 12:00. Sa loob ng 1 oras, umabot sa 1,000 tao ang viewers. Sa loob ng 5 oras lumobo ang bilang sa 10,000. Doon idinetalya ni Ratna ang kronolohiya ng pangingikil at pagbaliwala sa batas na naranasan niya. Binanggit niya ang mga pangalan ng sumubok na magpatahimik sa kanya, kasama na ang isang pangalan na nagpatahimik sa lahat.
Aditya Garcia. Sumabog ang publiko. Ang balita tungkol sa pag-amin ni Ratna ay muling ipinalabas ng national television. Ang kinanay ni Rafi nagsalita na ay naging #1 trending. Bumaba sa kalsada ang mga tao, hindi lang dala ang galit, kundi pati na rin ang hiling na masusing audit, bukas na paglilitis at reforma sa kapulisan. Hindi makapanahimik ang gobyerno. Inutos ng Pangulo ang pagbuo ng Joint Investigation Team. Sa unang pagkakataon, ipinatawag si Aditya Garcia ng Military Honor Council. Pero hindi siya dumating. Sa headquarters niya, nakatayo si Aditya sa harap ng bintana. Wala na ang kumpiyansa sa mukha niya. Alam niyang paubos na ang oras niya. Sunod-sunod na tawag ang pumapasok galing sa atasan, sa mga dating kasamahan na nagsisimula ng lumayo. Kahit ang mga taong dati ay tahimik ngayon ay piniling lumaban. Tinitigan niya ang isang lumang litrato niya, kasama si Rafi noong bumisita ito sa campus ng unit kung saan siya dating nakatalaga. Kilala ko pa naman siya. Mahina niyang bulong. At ginawa ko pa rin yon. Sa oras ding iyon nalaman niyang hindi siya makakatakas, pero hindi pa rin siya handang sumuko. Nagpadala siya ng huling voice message sa isang tao. Kung babagsak ako, siguraduhin mong hindi ako nag-iisa. Gabing iyon, nilamon ng apoy ang opisina ng District Attorney sa Cavite. Hindi kilalang tao ang may gawa. Nawala ang mahahalagang dokumento. Nawala ng itsura ang mga computer at isang susing saksi sa kaso ng pangingikil ng isang pulis na may ranggong major na nakulong noon ay natagpo ang patay sa banyo ng selda. Lahat ng senyales ay nagpapakita na lumalaban pabalik ang sistema. Nakatanggap si Arga Reyes ng direktang banta laban kay Maya Santos at sa batang dinadala nito. Itigil niya na ngayon o kukunin namin siya. Ang mensahe ay ipinadala ng anonimo sa cellphone niya sa headquarters. Hinampas ni Surya Flores ang mesa ng malakas. Masyado na tayong malayo, walang atrasan. Well, tumayo si Nisa Reyes. Alam ko kung paano sila pababagsakin pero kailangan natin ang tulong niya. Lumingon ang lahat. Sino? Tanong ni Maya. Maikling sumagot si Nisa. Tao sa loob, isang taong malapit noon kay Dante at ngayon ay nadismaya. Hating gabi sa isang checkpoint, nakipagkita sila sa misteryosong figura. Nakatalukbong ang mukha niya. Mabigat ang boses pero malinaw. Saksi ako sa transaksyon sa pagitan ni Dante at ilang opisyal. May recording ako ng proof of transfer at mga sulat na ipinadala sa personal mail. Pero isa lang ang kondisyon. Now. Ano iyon? Tanong ni Nisa. Garantiya. Kung magbubukas ako ng bibig, siguraduhin niyong ligtas ang pamilya ko. Humakbang si Maya pasulong. Hindi kami nangangako na maililigtas namin ang lahat, pero ipinapangako namin na hindi ka na mag-iisa ulit. Tipid na umiti ang tao, naglabas ng flash drive mula sa bulsa ng jacket. Itago niyo iyan ng mabuti. Ang laman niyan ay kayang pabagsakin ang lahat ng opisyal na nagtatakip dito. Pagbalik nila sa headquarters, kumalat na ang bagong balita. Idineklara ng pugante si Aditya Garcia. Bumuhos ang ulan sa Cavite, bumaha sa maraming kalsada, paralisado ang trapiko. Ngunit sa ika-6 na palapag ng gusali ng Commission on Human Rights, nanatiling maliwanag ang isang kwarto. Ngayon ay nakasuot si Maya ng sibilyan, nakaupo sa harap ng Joint Investigation Team mula sa GC at N. Iniabot niya ang flash drive sa screen. Sdafer, bumukas ang account number, petsa ng transaksyon. Nakatagong memo na nag-aayos ng permit ng checkpoint, hatcha ng teritoryo, at instruksyon para patahimikin ang kaso. 5 pangalan ang lumabas, 2 doon ay opisyal ng gobyerno, ang iba ay aktibong opisyal. Nagitngit ang ngipin ni Ratna Cruz na nakatayo sa likod ni Maya. Oras na para i-anunsyo natin to, dapat malaman ng publiko. Gayunpaman, umiling ang isang senior investigator. Kung totoo to, hindi lang 1 o 2 opisyal ang pinag-uusapan natin. Sindikato ito at ang sindikatong ganito ay hindi babagsak dahil lang sa viral video. Kailangan natin ng open trial. Kailangan natin ng mass pressure. End of, araw ding iyon nagpasya sina Maya at Nisa na magsagawa ng peace rally sa Liwasang Bonifacio. Hindi bilang sundalo kundi bilang mamamayan. Kasama si Ratna, gumawa sila ng public appeal na nakakaantig ng puso.
Hindi ito tungkol sa akin, wika ni Ratna sa maikling video na inupload. Ito ay tungkol sa lahat ng tao na minsan ang binusalan dahil tumangging manahimik. Ito ay tungkol sa mga anak natin para hindi na nila kailangang matakot kapag lumabas ng bahay. Sumabog ang video. Kinabukasan, libu-libong tao ang dumagsa sa liwasang Bonifacio, manggagawa, estudyante, mga nanay sa prayer group hanggang sa komunidad ng motorcycle taxi. Umawagayway ang maliliit na watawat ng Pilipinas sa mga kamay nila. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Maya na may hawak na megaphone. Nanginginig ang boses niya, pero malinaw at gusto natin ng katarungan, hindi paghihiganti. Ngunit sa parehong oras sa isang marangyang hotel, nakaupo si Aditya, kasama ang lalaking nakasuot ng sibilyan na maisingsing na may simbolo ng gobyerno. Handa na ang pasaporte at peking dokumento sa pananalapi. Pwede tayong pumunta sa Malaysia ngayong gabi, sabi ng lalaki. Pero kailangan mong mawala habang buhay. Tumanaw si Aditya sa labas ng bintana. Pagod ang mukha. Hindi ako pwedeng tumakbo habang buhay. Kung mananatili ka dito, mamamatay ka. Sagot ng lalaki. Pumikit si Aditya, inaalala ang mukha ni Rafi Morales, mukha ni Ratna, at mukha ni Nisa, estudyanteng buong pagmamalaki niyang tinuruan noon. Sa kabilang banda ng lungsod, nakatanggap si Nisa ng mensahe mula sa intel ng military police. Na-detect ang target sa Hotel Sendana. Room 905, aalis ngayong gabi. Agad siyang nakipag-ugnayan sa joint team. Ito na ang huling pagkakataon natin para mahuli siya bago siya mawala. Matigas niyang sabi. Tinitigan siya ni Maya ng maingat. Hindi natin alam kung sino pa ang nagpoprotekta sa kanya. Tumango si Nisa. Kung makaalis siya, baliwala ang lahat ng ito. Gabing iyon na hindi pa. Tahimik na kumilos ang joint team patungo sa hotel. Ngunit pagdating nila sa Siyam GE floor, bakante na ang room 905. Mayroon lang isang laptop na nakabukas na nagpapakita ng video recording. Ang boses ni Aditya Garcia ay narinig. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin nakaalis na ako. Tandaan mo, Nisa, hindi ako halimaw. Bahagi lang ako ng sistema na hinayaan niyong lumago at ang sistemang iyon ay mananatiling buhay. Kahit pagkamatay ko. Sa huli ng recording yumuko siya. Pero kung patuloy mo itong hahabulin, baka mapatigil mo ito. Okay. Sa headquarters. Napako ang tingin ni Nisa sa screen. Ipinakita ni Maya ang latest news sa cellphone niya. Nahuli si Tati ko. Aditya Garcia sa dinde habang sinusubukang sumakay ng private plane. Matapos mag-viral ang litrato niya at makilala ng immigration officer, nagbuni ang taong bayan, ngunit agad na lumabas ang ibang balita. Ang opisyal ng gobyerno na hinihinalang sangkot ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Okay, tinitigan ni Nisa si Maya. Nanalo tayo ng isang hakbang. Pero hindi pa tapos ang laban na to. Isang linggo matapos ang pag-aresto, nagsimula ng tumahimik ang Cavite. Pero ramdam sa hangin ang pintig ng pagbabago. Pinag-usapan sa national talk show ang reforma sa kapulisan, katapangan ng karaniwang mamamayan at ang mga boses na matagal nang ibinabaon. Sa simpleng bahay ni Maya at Arga, tumatagos ang liwanag ng umaga sa kortina. Nakaupo si Maya sa sofa, hawak ang tiyan niyang lumalaki na. Habang ipinapalabas ulit sa telebisyon ang exclusive interview kina Ratna Cruz at Nisa Reyes. Ginang Ratna, bakit pinili niyong magsalita ngayon? Tanong ng host. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo, sino pa? Yabatang. Mumiti si Maya, tinitigan siya ni Arga ng puno ng pasasalamat. Ipapanganak ang anak natin sa ibang panahon. Panahon kung saan hindi takot magtanong ang mamamayan at hindi nananahimik kapag tinatrato ng hindi patas, wika niya. Sagot ni Maya sa headquarters ng BIH. Nakatanggap si Nisa ng opisyal na sulat mula sa commander, arangal sa katapangan at hiling na bumuo ng internal investigation unit na mas transparent. Tinupi niya ang sulat ng maayos. Pagkatapos ay pumunta sa puntod ni Rafi Morales at nag-alay ng bulaklak. Bumulong siya, salamat sa pagsisimula ng lahat. Ipinagpapatuloy lang namin ang katapangan mo. Org. Sinimula ng piskalya ang investigasyon sa mga opisyal na dati ay hindi tinatabla ng batas. Ang mga mambabatas ay nagsimulang questionin ang istruktura ng saradong permit ng checkpoint,
proteksyon sa saksi, papel ng militar sa sibilyan, at transparency ng pulisya, umakyat sa agenda ng Kongreso. Sa eskwelahan, nagbibigay ng espasyo ang guro sa mga estudyante para pag-usapan ang kawalang katarungan. Sa mga kapihan, ang usapan ay hindi na tungkol sa basketball o presyo ng sili, kundi kung paano tanggihan ang iligal na checkpoint ng kalmado at legal. Hapon, nagkita sina Maya, Nisa, at Ratna sa maliit na parke sa Bekasi. Nagtatakbuhan ang mga bata, umaalingaw ang orasyon mula sa simbahan sa tapat. Pagkatapos nito, saan tayo pupunta? Tanong ni Ratna habang nakatingin sa langit na kulay kahel. Dito lang tayo. Sagot ni Maya habang nakangiti. Dahil ang pakikibaka ay hindi natatapos sa isang panalo. Minsan ang pagbabago ay nagsisimula sa isang taong may lakas ng loob na magsalita. Lumapit ang isang dalagita na may dalang libro at ballpen. Excuse me po, ma'am. Napanood ko po lahat ng video nyo. Salamat po sa pagiging matapang. Naging inspirasyon ko po kayo para mag-enroll sa law school. Natahimik sila sandali. Tapos ngumiti. Ipagpatuloy mo ang laban mo, anak, wika ni Ratna. Tinapik ang balikat niya, dumilim ang ngiti. Walang kamera. Walang karamihan, tanging sisa ng katapangan na dahan-dahang nagbabago sa ihip ng hangin, mula sa isang maliit na hakbang ng isang ina, naging daluyong ng libu-libong mamamayan na bumangon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa bayani, tungkol ito sa ating lahat. Ang kawalang katarungan ay madalas dumarating hindi gamit ang armas, kundi sa pamamagitan ng pananahimik ng sistema. Ang bawat boses gaano man kaliit ay may kakayahang gumalaw. Ang katapangan ay hindi nangangahulugang walang takot, kundi patuloy na paghakbang kahit takot. At kapag ang maliliit na boses ay nagsama-sama, ang pader ng kapangyarihan ay pwedeng mabitak. Gabing iyon nang magsimulang tumahimik ang kalsada ng lungsod at ang malamlam na ilaw ay sumasalamin sa tubig ulan, naglakad si Nisa pauwi ng mag-isa. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay humalo sa ihip ng hangin, dala ang amoy ng basang lupa at bagong pag-asa. Dumaan sa isip niya ang lahat ng mukha na nakilala niya, silang mga naglakas loob magsalita, silang mga nanahimik dahil sa takot, at silang mga naunang umalis para sa isang pagbabago. Batid niya na ang katapangan ay hindi apoy na magliliyab minsan tapos mamamatay, kundi maliit na baga na dapat patuloy na alagaan at ipasa mula sa isang puso patungo sa ibang puso. At marahil sa isang lugar, isang bata ang nakikinig sa kwento tungkol sa tatlong babae na lumaban sa kawalang katarungan tapos lumaki na may paniniwala na ang boses niya ay maihalaga rin. Sa malayo, ang tawa ng mga bata mula sa parke kaninang hapon ay naririnig pa rin sa tainga niya. Nagpapaalala na ang bawat maliit na hakbang na ginagawa ngayon ay magiging daan na mas maluwag para sa henerasyon bukas. Ang laban na ito ay hindi na pag-aari ni Nisa, kaya orat na lang, ito ay pag-aari na ng lahat ng taong tumatangging busalan. Dahil sa huli, ang kasaysayan ay hindi isinusulat ng mga sumusuko, kundi ng mga piniling tumayo. Kahit isang beses lang, kahit isang hakbang lang, kung naantig ka sa kwentong ito, magpadala ng numero 1 para ipahayag ang pagmamalasakit o 0. Kung hindi ka pa sumasang-ayon, ibahagi sa mga nananahimik pa rin dahil sa takot. Ang mundo ay hindi nagbabago dahil sa mga nananahimik, kundi dahil sa mga matatapang kahit isang hakbang lang.